ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Naganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Na kami dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit, at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Na para noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. From Metro and Mega Manila to the World Wide Web through broadcast and social media. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. in observance of the Holy Week. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Martes Santo, huling araw sa buwan ng Marso taong 2026. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Available at Shopee, Lazada, TikTok at Jmar Marketing Online Shop. Also available at Veritas Fruit Shop. Lunes Santo, Martes Santo, at Miyerkules Santo. Ito ay mga banal na araw ng masidhing pagninilay natin sa paghihirap at kamatayan ng ating Panginoon. Akmang panahon sa paglapit sa sakramento ng kumpisal upang pagsisihan ng ating mga kasalanan na nakakahadlang sa ating maging kaisa ng ating Panginoon. Ito ang paglilinis ng ating kalooban nang lumaya ang ating kalooban na sulyap naman ng laya ng ating Panginoon nang muli siyang nabuhay. Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig. Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Mapagpalang umaga po sa inyo lahat, mga kapanalig, ipinagdarasal ng Radyo Veritas ang lahat na intensyon para sa araw na ito. Mga pasasalamat, kaarawan, mga personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga kaluluwa. At sa intensyon po ng ating mga Eucharistic advocates, benefactors, and donors. Sama din po natin sa ating mga panalangin ng kapayapaan sa buong mundo, lalong-lalo na po sa gitnang silangan at sa ating bansang Pilipinas. Ngayon po ay Martes Santo ng mga mahal na araw. Ang ating pagdiriwang ay pangunahan po ni Reverend Father Fernald G. Dena, CICM. Buksan ang aming puso,
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming magampanan ang pagsasakasulukuyan ng pagpapakasakit ng aming puong mahal, upang kami pagindapating magkamit ng ibinunga nitong kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Diyos ng Panginoon bago pa isinilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayunmay, itiniwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako parang maging lingkod niya, upang tipunin ang mga nagkalat na mga Israelita, at sila'y ibalik sa bayan ng Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.
Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko ay matibay na sanggalang. Sa lahat ng masama, O Diyos ko, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mabagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata, ako sa iyo ay may tiwala. Sa simula at mula pa wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, Poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad, hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig, nakakalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinapaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi noon, pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng Anak at gagawin niya ito agad. Mga anak,
kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paruroonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paruroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makaitlo mo akong itatatwa. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapanalig. Sa ating ebanghelyo ngayong Martes ng mahal na araw, nakikita natin ang isang madilim at mabigat na eksena. Si Jesus ay naghahapunan kasama ang kanyang mga alagad. Ngunit siya'y nagugulumihan o nababagabag sa kanyang kalooban. Alam niya ang darating, ang pagtataksil at ang pagtatatwa. Ang pagtataksil ni Judas, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Si Judas na malapit kay Jesus ay nagtatago sa dilim. Ang pagtataksil ay hindi lamang pagbebenta kay Jesus para sa 30 pirasong pilak. Ito ay ang pagtalikod sa pag-ibig at katotohanan. Minsan tayo rin po ay parang si Judas. Nagtataksil tayo kay Jesus kapag mas pinipili natin ang kasalanan kaysa sa kabanalan. Kapag mas mahal natin ang pera o kapangyarihan kaysa sa ating kapwa. At kapag alam nating mali ang ginagawa natin, ngunit tinutuloy pa rin natin. Ang pagtataksil ay nangyayari sa dilim ng ating mga lihim na kasalanan. Pangalawa po, ang pagtatatwa ni Pedro. Sa kabilang banda, narito si Pedro, hindi niya itataksil si Jesus, ngunit itatatwa niya ito. Ipagtatatwa mo ako ng 3 beses, sabi ni Jesus. Si Pedro ay nagtitiwala sa sariling lakas. Ang kanyang pagtatatwa ay bunga ng takot at kahinaan. Mga kapatid, sino sa atin ang hindi nakaranas maging si Pedro? Takot tayong sabihin na tayo ay Kristiyano sa harap ng ating mga kaibigan. Takot tayong ipagtanggol ang katotohanan dahil baka tayo ay pagtawanan o apihin. Tinatatwa natin si Jesus kapag hindi natin isinasabuhay ang ating pananampalataya sa trabaho, sa workplaces natin, sa school, sa paaralan, o sa ating pamilya.
Sa kabila ng pagtataksil ni Judas at pagtatwa ni Pedro, ano ang ginawa ni Jesus? Nanatili siyang tapat. Mga kapatid, ang mga pagbasa ay nagpapaalala sa atin na ang mahal na araw ay hindi lamang tungkol sa pagdurusa ni Jesus, kundi tungkol sa kanyang matinding pag-ibig sa atin. Isang pag-ibig na nagpapatawad kahit sa pinakamasamang pagtataksil. Ano pong hamon ang ating pwedeng sagutin, lalong-lalo na ngayong Martes ng mahal na araw? Mga kapatid, ngayong Martes ng mahal na araw, tanungin natin ang ating mga sarili, sa anong paraan ko tinataksil si Jesus sa aking buhay? In what way do I betray Jesus in my life? At times, we too betray Jesus, not always through automatic acts, but through compromises, fear, or indifference. Pangalawa po, tanungin natin din ang ating mga sarili, ano ang mga takot na nagiging dahilan ng aking pagtatatwa sa Kanya? Mga kapatid, huwag tayong matakot lumapit sa Panginoon kahit tayo ay makasalanan. Si Pedro ay nagkamali, ngunit siya ay nagsisi at naging pinuno ng simbahan. Si Judas ay nagkamali, nagkasala rin, ngunit hindi siya nagtiwala sa awa ng Diyos. Piliin nating maging si Pedro na sa kabila ng kahinaan ay humihingi ng tawad at bumabalik sa pagmamahal ng Panginoon. Amen. Buong kababang loob na idulog natin ang ating mga kahilingan sa Panginoon habang laging inaalala ang paghihirap na Kanyang tiniis para sa ating kaligtasan. Ang ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ipinagkanulo ng kanilang mga kaibigan, naway hindi magkimkim ng hinanakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga makasalanan, naway hindi panghinaan ng loob, bagkus maghangad ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng pagkukumpisal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas upang tiisin ang kanilang mga pasanin sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang paghihirap kay Kristo upang maranasan nila ang kapayapaan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway pagkalooban ng lugar sa kaharian sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, panalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming, sa iyong karunungan ay hinayaan mong magdusa ang iyong anak para sa amin. Sa pamamagitan ng Espiritu, higit mo kaming ilapit sa iyo upang maipahayag namin ang taimtim na pasasalamat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan nawa ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong angkan na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahaing banal. Ipagkaloob mong ang kaganapan nito ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaysa ng maanghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kalwatihan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan
at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, at kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumairin. at magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kapayapaan po para sa inyong lahat. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Agnus Dei, qui nobis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin para sa kapayapaan at proteksyon sa gitna ng digmaan sa Middle East. Panginoong Diyos ng awa at kapayapaan, sa mga oras na ang langit ay napupuno ng ingay ng digmaan at takot, lumalapit kami sa iyo ng may mapagkumbabang puso. Iniaalay namin sa iyo ang mga mamamayan ng Middle East na dumaranas ng digmaan, takot at pagkawala. Yakapin mo ang mga pamilya, mga bata at lahat ng inosenteng aapektuhan ng karahasan. Maging kanlungan kanila sa gitna ng panganib at bigyan mo sila ng lakas at pag-asa. Patahimikin mo ang puso ng mga pinuno ng mga bansa. Naway manaig ang awa kaysa galit, pag-uusap kaysa armas, at kapayapaan kaysa digmaan. Ipadama mo ang iyong presensya sa mga sugatan, nagluluksa at nawalan ng tahanan.
Pagpalain mo ang mga tumutulong at nagliligtas ng buhay at ingatan mo sila sa kanilang paglilingkod. Amang Diyos, gawin mo kaming mga instrumento ng panalangin at kapayapaan. Naway muling sumikat ang pag-asa sa mga lupang ngayon ay nababalot ng takot. Ito ang aming dalangin sa iyong banal na pangalan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumudulog sa iyo at nakikiusap pagbigyan sa kahilingan naming ang piging mong bigay ay maging pagsasalo nawa namin sa iyong walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Jesucristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po kay Father Fernold sa kanyang pangunguna sa pagdiriwang ng banal na misa. At sa ating mga lector kay Brother Larry, Sister Fremi, at sa ating commentator kay Sister Marcel, maraming salamat po. At sa ating mga Eucharistic advocate, benefactors and donors na sina Fe Mandokdok and Thelma Mangiliman, Sanigo and family, Esther Magleo, Ann Ramos, Amita Banda, Bernica Felicitas, Yosan Tuazon, Josephine and Eduardo Loyola, Leo Taperla and family, LRT Decor and Products and family, Marilyn Alarilla and family, Carmen Panlilio and family, Bernardo and Virgilio, Leonardo and Susan Katigbak, Vicente and Lina C., Maricel and Mary Heidi Chusi, Helen and Susan Katakutan, Del Rosario and Clasara family,
Armed Resources Incorporated, Besling College of the Philippines, Leonardo and Emerita Rest Rivera, Rafaela Magpantay and family, Cecil Guico Bautista and family, Alfredo Mengulio and family, Francisco and Evangelina Fable and family, Isabel Tan Anzaldo and family, Florian de los Santos Polache and family, Eli Ledesma and family, Tita Nova and family, Bobadilla Burgos family, Attorney Santiago Hernandez and family, Attorney Steve Nancho, Mercedes Lee and Miguel Lee Ramos and family, Bernardo and Estelita Sahorda and family, Josephine Salangsake and family, Ana Maria Alonso and family, Ferdy Cora Eman Fernandez and family, Christy Francisco and family, Francisco School of Makati, Cecilia Puno and family, Evangeline Marisales and family, Azeneta family, Susan Grace and Rolly Eclavea, Ronaldo and Imelda Casillan and family, Maria Chona Cunanan and family, Concepcion Morales, Christian Anbaymont, Elisa Chuachu, Erlinda Mangiat, Alicia Mangiat, Madam Catherine Mangiat, Maria Carla Mangiat, Maynard Mangiat, Krishna Mangiat, Hilario and Elaine Chan and family, Dr. Chodora Tan and family, Dr. Melissa Campos Cruz and family, Kamangon, Berlongan, Carpio, Chenya and Bautista families, Taihon Chemicals and Services Incorporated, Leopoldo Montalban Jr. and family, Dr. Meli and Renata Del Fiero and family, Grace Asuncion Ojeda, Victor and Maynang Morales, Carmelita Hau, Capo Cabango and family, Alex Anthony Madrid and family, Gigi and Jo Marie Katipay, Ermi Nalangan and family, Avelina Caparas Pascua and family, Bayani and Nora Ramos and family, Beth Ignacio Laig and family, Miguel Alcantara, Lilibet Bagisa and family, Marina Bihonte, Rosario and Ramon Gabaldon, Mariel Martin and Tess Micor, Mirna Bormeo, Yoli Tapales, Silvina Maulabnan and family, Esther and Marilu Castronuevo and family, Nenita and Glacia May Orosio and family, Neo Heights Marketing and Sales Corporation, Emelita De Jesus, Paulo and Isa Santos and family, Ramon and Loretta Villanueva, Norma Cabrobius and family, Moises and Angelita Morales, Melvin and Ellen Atendido and family, Elizabeth Javier, Flor Buwan and family, Carmelita Milet Vercaro Ocampo and family, Christine Agnes Dumlao and family, Kimberly Andayrit and family, Ricardo Esther Commercial Center, St. Ferdinand Medical Arts Building, Adrian, Carol, Kate and Bea Castano, Socorro Nuki and Susana Lapid, Alex Madrid and family, Leo and Mary Ann Paranpan, Mirna Alberto, Sister Glo and Sister Lita Sayo. Salamat din po sa inyo, Danny and Dorothy Joy Rivera and family, Art and Divine Baldinaro, Concepcion Manalang and family, Reynaldo and Aurora de los Reyes, Delia and Dea Aisma, Annabel and Jose Bora Jr. and family, Matthews Victor and Alexander Chodor Cruz, Natania Ray Viloria and Kea Elise Cruz, Angel Carmencita and Dorothy Tongco, Leia Gonzalez and family, Devulacion, Rosanelia Gaturian and Brihida Hook, Hook Bayani and Jaytan, Jose Concepcion and family, Sasha Matias, Maria Rosario Manalang and family, Dr. Mary Angeles Reyes and family, Mirna Alberto, Maria Aimee Baldo Casuela and family, Avelina Ong Manuel, Nancy Rosemelo and family, Josephine Gobantes and family, Effie Marzan, Saganitan and family, Leverly Tanchua and family, Jessamine Yazon and family, Edita Vicente, Abilin Bartolome, Cristobal Macaranes and family, Frank and Letty Magboo and family, Attorney Earl James Saludo and family, Sister Rina Idago and family, Merlita Diglao, Leticia Carbunco, Laure, Angelita Carbunco Sanggalang, Irene Cruz and Pelina San Jose, Maria Rita Richo, Linda Ongkiko, Erlinda Mejia, Attorney Paul and Cristina Ismael and Demetrio Ledesma, Cristina Cabasag and family, Edwin and Joseph Penticasio and family, Cristina San Andres, Norma Henonangan, Minifreda Beltran, Attorney Ben and Mrs. Tessie Laguesma, Mirna Lau, Magdalena Susana Abad Ventura, Sister Linda, Carolina Inares and family, Belen Tomalon and family, Zoe Marie Pascual, Nathaniel Pascual, Marie Azeli Pascual, Nelia Manalo, Rodelito and Janet Manalo and family,
Magdalena Susana Ventura and family, Victoria and Roman Bernal Jr., Crisam and Nuyen Pueda, Jasper and Andrea Carina Padura, Joel and Maria Concepcion Perez, De Leon de la Peña Fernandez Aliangan families, Marcela Carlo Digna Romana and Francisco Reyes, Cordelino Ronaldie Orteza and family, Eduardo and Maria Lourdes Sicat, Edmar and Christy Sicat, Arnold and PB Sicat, Susan Leonardo, Kenneth Gabriel, Megan and Lawrence Chua, Teresita Badeo, Ani Bautista, Teddy Castillo and family, Ton and Ophel Jeronimo and family, Jairus Carol Cahilig, Cecilia Monila Datiles, Fe and Fernando Macahis, Wilma Salbalosa, Luwalhati de la Cruz Marina and June Villaverde and family, Lucia Sanchez, Lolita Martin Lito and Chat Cahulis and family, Marizon Castillo and family, Luwalhati de la Cruz and family, Wilfredo and Lilibes Osiones, Cecilia Monina Datiles, Virgie Rojas, Celso and Sosima Campana, Maria Lourdes Mendoza, Maria Cristina de Vera, Flaviana and Billy Sarmiento, Shirley Lupenario, Maria Soledad Peralta and family, Carol Savillan family, Julia Asinto and family, Rustica Luz Mercado, Rogelio Mercado, Rodolfo Mercado, Beatriz Limhap and family, Aida Llegado and family, Corazon and Angelito Batoon, and Dr. Imanina B. Batoon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating himpilan, lalong-lalo na po sa ating mga healing mass dito sa Radio Veritas. At salamat din po sa ating mga kasamahan, sa ating cameraman kay Sir Daniel. Ganun din po sa social media team, ating technical department, sa ating mga sa production coordinator, at ang ating religious department sa panguna po ni Mr. Rene Jose. Kasama po sila Ali Maynahe, Jeffrey Austria at CJ Reta. Maraming salamat po. Abangan po ang misa natin mamayang tanghali sa ganap na alas 12 dito po sa ating chapel na pangunahan ni Reverend Father Frederick Carlo Narvasa, at sa ganap na alas 6 ng gabi dito po sa ating chapel na pangunahan naman po ni Reverend Father Brian Padilla. Susunod na po ang Veritas Pilipinas at ako naman ang inyong kapanalig Homer Viray na nagpapasalamat at bumabati ng isang mapagpalang Martes Santo. Mag-ingat po tayong lahat at sumainyo ang katotohanan. Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846. Makinig.